Hello, beautiful people! Beautiful people, ito po ay naglinis na naman po ako ngayon. Alam niyo po anong oras po dito? 12:00 po ng gabi. At ito po ay siguro po Martes na po ngayon. Ayan po. Iniba ko ulit po ang kanilang mga ano po, ito po yung mga million years na mutya po. Mga mutya ng kalikasan po, yan po ay mga million years po. Kumbaga sa dinosaur pa po. Lalo na po ito ay swerte po sa ano po yan, sa negosyo o kaya po sa buhay po o sa kabuhayan po o sa kusina, ganyan po. At ito naman po ang aking mga gabay, ang mahal na anghel at ang Barbie, ang ahas na yan, yung ano na yan. Ayan po, at yun po ang mga mutya ko po. Nandyan po nilagay ko. At ito naman po ay ang aking mga mutya na perlas po. Nandyan po sila lahat. Ayan po, binabad ko po. Kasi po, masiswerte po ang perlas kapag binabad po. Tapos po, nanganak po ang perlas. Bigla na lang po may darating na hindi mo inaasahang swerte po ba? Na hindi mo inaakala. Yun po. Yan po. Nandyan po lahat. Ito po yung aking mga ano po. Mga mutya, mga ngipin ng kidlat po. Nandyan po. Binukod-bukod ko na po sila. Hilihilera na po. At ito naman po. Yan. Nilinis ko po ba? Naglinis po ako. Para dito naman po ay pwede akong kumain o mag-inom po ba o kung ano-ano po bang gawin ko po ba. Kaya, ayan po. Bakit parang may naamoy akong hindi, ano? Ano yung nangangamoy? Buisit. Parang amoy patay. Diyos ko. 12:00. Ay, 1:30 na pala, beautiful people. Diyos ko po. Tingnan po, oh. Ayan po, oh. 1:30 na po. Akala ko'y 12:00 lang. Bakit parang amoy patay rito? Kasi wala akong basura dito, beautiful people, kasi ibinaba ko na yung basura eh. Wala naman akong nilutong kung ano-anong ano eh. Bakit kaya nangamoy parang may ano rito? Kapag kasi po ganyan, beautiful people, alam niyo po, pag nakakaamoy ka po ng hindi mo inaasahang mabaho po na wala ang ano, para po bang may multo o kaya espiritu po. Jesus name, Diyos ko po, kinilabutan tuloy ako. Martes na pala ngayon. Kasi beautiful people, kaya po ako ay nahandito, dapat po ako'y natutulog na po. Nag-video po ako kasi po, sandali nga, ano ko nga tong aking ano, kasi po lagi po ako nagsisindi ng kandila po, para po yan sa mahal na birhen. Nagsisindi po ako ng 4 na kandila po, dito po sa altar ko at saka sa sala, sa kwarto ko po at dito po sa may ano po, entrance ko po. Ganyan po ako, beautiful people. Kasi beautiful people, kaya po ako ay ano po, sandali lang beautiful people, ganyan ko lang yung aking ano, camera. Kasi po may nagtatanong po kasi beautiful people, kung paano daw buhayin ang medalyon at kung paano daw po gamitin ang medalyon po. Kasi po, siya po ay interesado po ba malaman po kung paano, kung anong dapat gawin sa medalyon kapag ikaw ay may medalyon na po o may agimat na po ba.
Tingnan po natin, beautiful people, ha, kung paano po gawin o gamitin po ang medalyon po. Ganito, beautiful people, ha. Nalalaman, kasi po tinatanong niya, beautiful people, ang isang subscriber po, kung paano daw nalalaman kung ang medalyon daw po ay buhay po. Sandali. At kukunin ko lang po yung aking medalyon. Ang medalyon ko po ay nagkabuhol-buhol po. Kasi po hindi ko na po kasi ginagamit to eh. Nandito na po sa ano po ba. Ang medalyon ko lang po ay ang mahal na ano po. Ang hubad na Santo Niño po at saka yung bala po. Yan po ang aking tinatawag na medalyon ko po. Kasi po yan lang po kasi ang medalyon ko ay wala na pong iba kundi ang aking Santo Niñong hubad po. Kaya lang ay nagkabuhol-buhol po. Tingnan niyo, beautiful people, oh, nagkabuhol-buhol po. Yan po ang aking ano po, ito po ay bala po yan. At ang nasaan na yung Santo Niñong hubad. Ayan, nagtago na po siya. Sandali lang, beautiful people, ha. Kasi po, nakakatuwa naman tong aking Santo Niño. Ito po kasing Santo Niño, beautiful people. Siya po ay, kahit po wala po akong dasal dito, ay buhay po siya. Kasi po, kapag po ang medalyon, beautiful people, ay buhay po, umiinit po yan sa ating balat po, sa ating katawan po. Na ano po tayo, napapasok po tayo. Ayan o. Minsan po, buhay po ito kasi po para po siyang gold. Pagka siya po ay mabait po, siya ay nagiging gold po. Pero kapag po siya ay nang-aakit po ng lalaki, kasi po ito, pasaway din pong Santo Niño pong ito, kasi po, ano po ito, yung nang-aakit po ito eh, yung po bang nanghahalina po. Kaya hindi ko po siya sinusuot kasi yung mga lalaki po ba, alam nyo naman, beautiful people, panghalina rin po ang Santo Niñong hubad po. Maloko din po yan eh. Ganito, beautiful people, kasi ang baguhang antingero, kung ikaw po ay baguhang antingero po at gusto nyo pong malaman kung paano po ang medalyon po kung siya po ay buhay, ganito po yan. Una po ay mainit ito sa balat kapag hawak o suot po. Ikaw ay maaaring kinikilabutan o tumataas ang iyong mga balahibo po kapag ito'y suot mo ang medalyon. Kahit anong klaseng medalyon, beautiful people, kasi napakarami pong medalyon. Iba't ibang sari-sari pong medalyon, beautiful people. Pero ang sa akin lang po ay halimbawa lang po kasi ang aking Santo Niñong hubad po ay buhay po talaga yan. Kahit anong gawin ko po dito, talagang maloko itong aking Santo Niñong hubad po. Lagi po, minsan po yung dibdib ko po, pagsuot ko po to parang nangangati at parang napapasok, parang tinutusok po ako ng kung ano-ano po. Ganyan po siya, mainit po yan talaga, kaya alam ko po siya ay, ano po siya, yung buhay po siya. Ganyan po ang nararamdaman ko dito sa medalyon ko po. Pero napakaraming medalyon, beautiful people, ha, sari-sari po. Pero itong akin lang ay pinapakita ko lang po, ang aking medalyon ay ang Santo Niñong hubad lang po at saka ang bala po. Ayan po. Kasi itong bala na to ay napakatagal na rin po na to. Ewan ko po, ilang years na rin po to. Matagal na rin po ito eh. Ayan po, ito lang po ang aking, kasi po, ganyan, beautiful people. Kasi ang dami pong nagtatanong kasi sa akin eh. Kapag po dinadasalan mo ang lihim na dasal ng iyong medalyon, beautiful people, yan po. Kasi po may mga lihim na dasal po kasi tayo eh. Ang lihim po ay lihim po yun, hindi po yung pinagsasabi, beautiful people. Minsan ay animoy mayroon itong pulso na tumitibok-tibok po. Ganyan po ang mga medalyon po kapag ang agimat mo po. Mayroong animoy enerhiya o kuryente na dumadaloy sa iyong katawan sa tuwing hawak mo ang medalyon, beautiful people. Tama, beautiful people. Tingnan mo.
Umiinit po sila eh. Ganyan po yan. Kapag suot mo ito ay para bang may kumakausap sa iyong isipan po na maaring isang mensahe o babala o warning para sa iyo po. Ganyan po ang mga medalyon po. May mga pagkakataon din na maaaring magpakita ito sa iyong mga panaginip at kausapin ka. Mapapansin mo na sa tuwing suot mo ang gimat o medalyon ay nag-iiba ang iyong lakas. Maaaring dumalas o tumalas ang iyong pakiramdam, beautiful people. At maging malalim ang iyong pangunawa at mas madali mong mabasa ang emosyon ng iyong kausap o kaharap po. Ganyan po ang mga medalyon, beautiful people. Sa mga taong may bukas ang third eye, ay maaari nilang masabi o makita kung buhay ang agimat o medalyon. Sapagkat nakikita nila ang aura nito, ang mga gabay po ba. Maging ito man ay masama o mabuti po. Lalayuan ka ng mga mangkukulam at hindi nila magagawang makipagtitigan sa iyo eye to eye po kapag ikaw po ay mayroong kang agimat na medalyon po. Kasi po, natatakot po yan sila, beautiful people. Kapag ikaw po ay may may medalyon o gaya po ng ganito po, takot na takot po yan, silaw na silaw po yan sila. At para po ba silang napapasok, beautiful people? Ganyan po. Kasi yung presensya po ba o aura po ba, ganyan din po. Ganyan po yan nangyayari po. Totoo po yan, ganyan po ang mga gaya po ng mga mangkukulam po o kung ano mang masasamang tao po kapag ikaw po ay may bala po at saka Santo Niño. Ito lang po kasi ang akin talaga eh. Maaari ding matakot sa iyo ang mga masasamang elemento o espiritu sapagkat hindi nila magawang lumapit sa iyo, beautiful people, kapag ikaw ay may hawak po ganito. Bawal gawin kapag hawak na agimat o mga yung mga naniniwala po ba sa mga anting-anting o agimat. Kasi ugat na po kasi sa atin ang maniwala ng mga agimat o anting-anting o bertod po. Kasi po yung mga kanunuan pa po ba natin, alam na po nila yan kahit nga po ang mga bayani natin noon, beautiful people, may hawak din silang anting-anting para pagkalumaban po. Hindi po sila magagapi agad kasi may mga hawak pong mga anting-anting. Kasi po kanunuan pa sa ating mga magulang po. At mga noon pa pong mga bayani po ay mayroon din pong mga anting-anting o agimat o medalyon po silang hawak, beautiful people. Ganyan po yan. Mga bayani na nangamatay na po ba, mga kanunuan po natin ay talaga pong naniniwala po sila sa anting-anting po. Totoo po yan, beautiful people. At saka kapag ikaw po may mga ganito, beautiful people, ay hindi nyo dapat po ipagmayabang. Kapag po kayo ay may mga agimat po, huwag nyo pong ipagmayabang sa ibang tao po. Mas mainam po ay huwag nyong ipakita sa ibang tao o ipahipo po sa mga tao. Huwag nyo din po dalhin kung ikaw ay makipaglamay po. Dahil baka mamatay po ang bisa nito o ang agimat po. At huwag din nyo po isuot kung kayo po ay pupunta sa mga toilet po. Totoo po talaga yan, beautiful people. Kung kayo po ay kasi maraming nagtatanong bakit pati sa toilet ay hindi pwede. Talaga pong ganun eh. Yun po talagang nakasulat po sa mga, kahit yung talagang mga kanunuan po. Yun na talaga yun. Kaya nga po
ang lolo ko po noon, beautiful people, kasi lagi po siya may kwintas, pagpupunta po yun ng toilet, dala-dala po ang tabo. Tapos po hinuhubad niya po talaga yung kanyang kwintas po kasi may anting-anting po siya eh. Sinasabit niya lang po dun sa sa may ano ba tawag nun, sa may altar po, o kaya po sinasabit niya po dun sa labas, wag lang sa toilet, dun po sa pako, yung lagayan ng mga damit po, o kaya sa lawal po, o kaya yung, kasi beautiful people noon kapanahunan po natin ng mga lola, lolo natin. Tingnan mo, gumalaw siya. Ibang klase din tong na to. Gumagalaw po talaga yung aking po, yung aking, ito pong ito. Gumagalaw po talaga yan siya, beautiful people. Hindi yan mapakali. Gumaganyan-ganyan po yan siya. Gumaganyan. Kahit hindi mo po galawin. Totoo po yan. Kasi iba po tong aking po itong mutya na to. Noon nga po, ko po to ng lemon Talagang gumanyan-ganyan po yan siya nung inano ng lemon ko po. May video po ako noon Ganoon, beautiful people. Kasi po naalala ko po din yung lolo po namin na pagka yung pupunta sa toilet po yun, sa dudumi po yan, sa kasilyas, huhubarin niya po yung mga dala-dala niya pong po, agimat o anting-anting o kung basta may kwintas po talaga siya. Hindi naman namin alam yun kung agimat po yun o anting-anting po yun. Basta pagka may kwintas po siya, hinuhubad niya po talaga. Sinasama niya doon sa kanyang pantalon na nakasabit na pantrabaho po. Ganoon po yun. Tapos pagkatapos niya sa toilet, kukunin niya ulit yung kanyang kwintas, isasabit na naman pa ulit yun. Ganun lagi niya ginagawa, beautiful people. Totoo po yan. Pero ang iba po ay sabi ay, kaya ka nga may anting-anting, hindi mo dapat hubarin yan. Kasi kung anong mangyari sa'yo, wala ka naman pong kalaban sa toilet, beautiful people Wala ka pong kalaban sa toilet. Ikaw ay dudumi lamang. Kaya, pwede mong tanggalin po at hubarin at mo po. Kasi nawawalan po ng bisa at saka nanghihina po ang inyong ang inyong agimat o medalyon po. Totoo po yan. Hindi ko po mawari kung bakit din po. Kasi na ko rin po sa mga namin yan sa lolo po namin yan noon. Kapanahonan kasi sabi nga ng nanay ko yung papa niya yung lolo daw niya ay laging naghuhubad ng kwintas kapag pumupunta ng toilet. Tingnan niyo, beautiful people. Siyempre, nuno pa yung kanununuan tayo, mga ilang generasyon na rin tayo, di ba? Kaya ganoon, beautiful people. Ano bang uunahin natin, ang bagong generation o noong ay, naku, para akong nakukuryente. Parang umaano yung aking kamay, para pong dumadalo yung yung para pong ako na kuryente, ano ba yun? Anong klase ba yun nangyari sa akin? Ibang klase tong, kasi po ito buhay po kasi tong mga kong ito para kung tingnan mo tuloy, nagtalikod talaga siya. Paano? Kasalanan niya para kung ito po kasi buhay po talaga to, beautiful people. Nag-aano to sa akin Minsan po, pinapasok ako minsan yung aking suot-suot ko pag nasa kwintas ko po yan. Parang nangangati po siya na napasok po ba ako. Parang, aywan, hindi ko maintindihan. Kaya hindi ko po yan sinusuot yung aking Santo Niño. At saka ito po, itong bala. Totoo po yan, beautiful people. Kaya yun lang naman ang aking po ba sa inyo. Kung kayo po may mga agimat o anting-anting po. Kasi po, sapagkat maaring humina po ang bisa nito at huwag din itong isuot kapag ikaw ay makikipagtalik. Halimbawa po, kasi po, totoo po yan, beautiful people. Bawal din po makipagtalik kung ito po isuot. Kung kayo po ay makikipagtalik, beautiful people, dapat po hinuhubad nyo po yan. Ilalagay nyo po sa altar na hindi po katabi nyo po. Kasi po, alam nyo po kung bakit. Dahil ang mga ganito pong mga medalyon po o mga agimat po, sila po ay mga sagrado. Mga sagrado po yan. Kaya nga po dinadasalan po yan Kaya nga binubuhay sila sa dasal kasi sagrado po yan. Hindi po ako sa puro kalukuhan, beautiful people. Ako po ay seryoso ngayon. Totoo po yung sinasabi ko po. Ang mga medalyon po,
ay mga sagrado po yan. Kasi po, pinapakain po yan ng dasal. Ganyan po. Kaya tinatawag po silang mga sagrado po. Kasi po may mga buhay po yan. May mga laman po yan sila. Mga espiritu po ba? Ganoon po. Kasi po, siyempre po, hindi po kasi bagay sa mga, ano po, sa mga medalyon o agimat po, ang mga kasok, yung alam nyo na po, yung kamunduhan po ba ng mga paraan ng mga tao po, ay hindi po, iiwas nyo po, o kaya po, ilagay nyo po siya, kung kayo po makikipagtalik sa asawa nyo po, o kang kanino man po, ay itabi nyo po siya, ilagay nyo po sa inyo. Kasi beautiful people, hindi po nyo po minsan din po napapanood. Minsan po may mga palabas po na may mga agimat po sila. Hinuhubad po nila ang kanilang mga kwintas po at pinapasok po nila sa tokador po. O kaya po, pagka binuksan nila yung tukador ganyan, ipapasok nila ang kanilang ano po, ang kanilang mga agimat o kanilang ano po, kwintas. Totoo po yan. Kasi bawal po talaga sa mga kamunduhan po ang mga ano po, ang mga agimat o medalyon po. Kaya minsan may mga palabas din po, pinapakita naman din po yun eh. Kahit nga doon sa ano rin po, yung mga tunay na talagang may mga agimat dahil ayaw nilang mabawasan ang kanilang agimat ng bisa po. At hindi ayaw nilang mawala ang bisa ng kanilang agimat po. Kasi minsan po, umaalis din po ang bisa ng kanilang ano. Kasi para po yung may espiritu po dyan eh. Parang may mga elemento po sa loob ang mga medalyon po. Kasi nga, busog na busog po yan sa pagpapakain po ng dasal. Kaya ganoon, beautiful people. Sa mga baguhan na nagtatanong po sa akin ngayon, makinig po kayo sa aking sasabihin, beautiful people ha. At huwag din po, o maaaring huwag nyo po din po dalhin kung kayo po ay pupunta sa sementeryo po. Lalo't wala namang kaaway doon. 'Di ba? Alam nyo naman po ang sementeryo ay katahimikan po doon. Kasi po hihina po ang inyong agimat o ang inyong medalyon, beautiful people. Kung sakali ikaw ay nasa labanan, halimbawa po nasa labanan po kayo o kaya po kumbaga sa gera po o ikaw po ay pulis o sundalo po o security po. Basta po kung kayo po ay nasa labanan po ba at suot-suot nyo po ang inyong mga medalyon o ang inyong agimat po. Kung ikaw po ay nakadapa, beautiful people, iwasan ang medalyon na sumayad po sa lupa. O mahakbangan po, ay wag nyo rin po ipahakbang sa mga anak nyo o asawa nyo o kahit kanino po pagka po kayo ay suot-suot nyo po ang medalyon o agimat po at nahakbangan po kayo. Parang nawala po yung agimat nyo po, ang inyong ano po, yung lakas ng mga medalyon nyo po. Kasi kumbaga nausog ba po siya, ganyan po. Na kontra po ba siya? Kaya kung kayo po ay may mga hawak po, aalamin nyo po kung saan po kayo matutulog. Doon po kayo matutulog sa walang hahakbang sa inyo. Kundi mag-iingat po kayo na wag pa yung magpahakbang po. Kasi mawawala po ang bisa ng inyong mga agimat o medalyon po. Totoo po yan. Kasabihan nga po dati noon, naririnig ko rin yan sa nanay tatay ko eh. At saka sa ano nila. Sabi, doon ka kasi baka ikaw ay mahakbangan. Bahala ka. Naririnig ko din po yun eh. Noong bata po kami. Tapos yung kapitbahay din po namin, natulog po siya sa kubo. Meron po siyang, beautiful people, agimat po. Natulog siya sa kubo. Pagkatapos po, may kinuha yatas doon sa may atip po na, aywan ko kung anong kukunin niya. Kasi minsan kasi po, kapag ikaw nasa kubo, ay naano nyo po ba yung sinisiksik nyo po o sinisipit nyo po doon sa may nipa po, kung mga pera po doon, mga sigarilyo, mga tabako, mga gunting, kutsilyo po, doon po ba sa bubong ng ating mga kubo, di ba ganyan, may mga sinisipit-sipit doon, nilalagay-lagay kung ano nung pinapasak doon sa nipa, sa may bubong,
Ganoon po. Ngayon natutulog po yung may dalang agimat po. Alam niyo po, yun pa naman ang pinaka ano niya, yung anting-anting niya po sa mga laban, sa mga kung ano-ano, laging nalilihis. Ay naku, ano ba yan? Parang umiinit po at nag-aano yung aking, parang dumadaloy po sa pulso ko po yung kanilang ano, itong dalawang ito. Parang nag-ano po ba? Tingnan mo, oh, nag-iiba yung aking kamay. Parang namula sila. Kasi po, ano po, talagang umaano, dumadaloy po talaga to sa aking pulso po ang mga agimat na to. Pero hindi ko po to ginagamit, beautiful people. Mga ano ko po kasi to, alaga ko po ba? Umaano po sila, dumadaloy po sa mga ugat ko, parang kuryente po. Ngayon po ay di, yun po nga no, di natutulog po yung kanyang ano po, yung asawa niya po no. Inaanuhan po siya, nahakbangan po. Yung pala nawalan po ng bisa yung kanyang ano po ba, yung kanyang agimat po, yung kanyang medalyon po. Nung pumunta po siya sa bukid po, siyempre, beautiful people, alam nyo naman pagka sa Mindanao po, may gera-gera, may ambus-ambus ano. Pagtungas niya po sa bukid, nabaril po siya. Buti na lang po sa pagbaril, ay hindi po pa rin siya namatay. Nabaril, tumama talaga po siya. Natamaan po talaga siya ng ligaw na bala po. Pagkatapos po nagulat siya, bakit? Ano ba naman to itong aking kamay, umaano talaga tong aking ano. Nagulat po siya kung bakit ano po, yung natamaan siya. Dapat nalilihisan siya po Natamaan po talaga siya, beautiful people. Talagang, pero ang tama po sa hita po. Kaya napilay po yun, naging ano po yun yung naging pilantod po. Kasi, ang bala po, tumama po sa kanyang binti po at natamaan po yung buto. Kaya noong ano, nung paglugit nung bala, kinuha yung bala, ay napuruhan yung kanyang ano po ba, yung buto ng kanyang hita po. Na ano na po siya, yung hindi na po siya makadiretso ng lakad po. Yun po. Nagulat talaga siya. Tapos, nagulat siya, nagtanong siya sa asawa niya at saka sa mga anak niya, hinakbangan niyo ba ako nung natulog ako? Yun lang po ang tanong sa kanya, sa mga asawa niya at saka sa mga anak niya po. Sa asawa niya, tanong siya. Sabi niya, kinuha ko, natutulog ka humakbang ako, sabi nung asawa. Kasi nandoon ka sa gitna nung sa ano sabi nung asawa. Galit na galit yung asawa kasi bakit niya hinakbangan, sinasabi na nga niya wag siyang hakbangan po. Totoo po yan, wag po kayong magpapahakbang po kung kayo po ay mayroong medalyon o agimat. Beautiful people, mag-iingat po kayo na wag kayong pahakbangan. Totoo po yan. Kasi alam ko po yan dahil noon po mga bata po kami na ano po yan Halimbawa po, nakaupo po kayo o nakahiga, beautiful people wag na wag po kayong pahahakbangan. Kasi po yan ang lagi kong naririnig sa lolo ko po Kasi po, manghihina po ang inyong kapangyarihan po o bisa nito ng inyong mga medalyon o ng inyong mga ano po, agimat. At saka wag po kayong pupunta sa mga makasalanang lugar po, gaya ng mga nightclub, beautiful people, sa mga hotel po, mga beer house po, pag kayo po ay may dalang mutya, ano po, itong mga medalyon po ba? Ang mutya po ay okay lang po yan kasi mutya ng kalikasan po yan. Pero ito po kasi ay sagrado po kasi po ito talaga po ay dinadasalan po kasi ito Pinapakain po ng dasal ang mga medalyon po. Pero ito po ay hindi po. Isang beses lang po to nirasyonan. Orasyon po ba? Doon po to sa Quiapo itong aking Santo Niño. Hindi ko po alam kung buhay pa po yung nag-orasyon nito, beautiful people. Basta kasi sabi niya, panghabang buhay mo na yan, dadalhin yung Santo Niño na yan kasi doon ka na nga maninirahan sa Europe. Yun po talagang humula sa akin, beautiful people, na ako po ay maninirahan sa Europe. Yung taong yun, yung babaeng yun, matanda. Kaya hinahanap ko po siya doon, hindi ko siya mahanap. Hindi ko po siya mahanap-hanap kahit po ako tuwing January ako umuwi po ng Pilipinas kasi po unang taon po ako po nagpapahula po sa Quiapo po.
hindi ko na po siya mahanap. Lagi ko po siyang tinatanong. Yan lang, beautiful people, ay wag nyo lang po gagamitin sa kasamaan, beautiful people. Kasi maari ang kapalit nito ay hindi maganda po para sa inyo, beautiful people. Kasi po, una po ay maraming uri po ng agimat, beautiful people. At anting-anting po. Ang agimat na nabibili o nalimusan o binigay o ipinamana po ba sa inyo po ang agimat na walay, na ano po ba yung walang bisa po o may karga na. Ang mga medalyon po kasi o agimat ay para na rin yan katawan, beautiful people, ng tao na may espiritu o kaluluwa po. Ito ay animoy isang buhay na pinaninirahan o tinatahanan. Yung tinatahanan po, yung tinitirhan na po ba ng mga espiritu po o elemento po. Maaari pong masama o maaari rin pong mabuti ang tumira po diyan sa mga medalyon po yan. Paano kung iyong medalyon ay napulot po lamang o di kaya ay nabili mo lamang? Handa ka bang malasin kung ano man na nandyan po sa enerhiya, di ba? Ayaw nyo po. Kasi po, hindi natin alam kasi, beautiful people, kung yung napulot nyo po, baka mayroon pong masamang ano po, o kaya po mamalasin ka po ba? Lalo na sa mga bigay-bigay po, o kaya po yung mga nabili po. Di ba? Hindi natin alam na mayroon palang hindi maganda ang enerhiya po o espiritu po na nakatira po diyan sa mga medalyon po ba. Ganyan. Kung ikaw, beautiful people, ay isang antingero na nagsisimula pa lamang o yung mga kaugalian po ba natin, di ba, beautiful people, na gusto nating maging antingero, maging malakas o ano-ano man, di ba? Kasi, beautiful people, hindi dapat kayo basta-basta tumatanggap ng mga medalyon o agimat. Sapagkat maaring mayroon itong bad energy po o kamalasan po ba na dala. Kasi po, hindi natin alam na may masama palang dala ang napulot nyo po o nabili nyo po. Di ba? Kung gusto nyo po at gusto nyo pong malaman kung paano po buhayin ang medalyon o agimat, beautiful people, o pagbibigay o yung magbigay po ng lakas po ba sa inyong hawak na agimat o medalyon po, talagang umaano talaga tong aking beautiful people. Tumitibok-tibok po yung aking kamay at saka para po bang lumalakad yung po, yung parang may kuryente po ba? Yung dito ko. Grabe naman to. Isabit ko lang po doon kasi umaano po, yung dumadaloy po sa aking kasasabi ko nga lang, beautiful people, ito'y umiinit at para pong kuryente na dumadaloy po at parang buhay po, parang napupulsuhan po ba siya? Ibang klase po talaga to siya, beautiful people. Inaano ko lang naman, pinapakita ko lang ba sa inyo? Kaya lang ayaw ko na po siyang hawakan kasi po ay ibang klase nga po sila. Ganyan po. Iano ko na lang po sila. Kasi pagkahawak mo po, parang kumukuryente po dito, ganyan mo. Yung mga ugat-ugat sa akin, tapos dito, kaya ginaganyan-ganyan ko po. Kasi, ewan ko po ba? Totoo po yan, beautiful people. Totoo po yan aking mga medalyon pong yan. Kaya, makinig po kayong mabuti, beautiful people, lalo na yung mga subscriber ko na laging nagtatanong kung paano buhayin ang, ang medalyon. Lalo pa yung yung nagsisimula pa lang, beautiful people. Sandali lang, beautiful people.
Kasi po ang hawak nyo pong medalyon, beautiful people, o agimat po, at gusto nyo pong i-cleansing nyo po. Ang ibig ko pong sabihin, cleansing po, halimbawa po ay linisin nyo po ba? Paglilinis po. Halimbawa po ito, beautiful people, isang basong tubig po. Yan. Tapos po, kalahati po, dito po yung asin po. Lalagyan nyo po siya ng asin. Ganyan po. Halimbawa po, itong tubig, ganyan. Kasi nainom ko na po eh. Basta punuin nyo po itong baso na to, tapos kalahati po ay asin po. Ngayon po, i-cleansing nyo po. Halimbawa po, ito ay, ilagay nyo po diyan, ibabad nyo po siya. Pagkatapos po pagbabad, 24 hours po. Halimbawa po, alas 10 ngayon, bukas po, alas 10 ng umaga, kunin nyo po. Ganyan po. Pagkatapos po, di na i-cleansing nyo na po, na ngayon po, di patuyuin nyo po, linisin nyo po, patuyuin. Pagkatapos po, pauusukan nyo po. Pauusukan nyo po siya. Ano ba tawag nun? Yung pong, ano ba tawag dun? Saan ba yung aking Meron ako dito eh. Sandali lang, beautiful people lang. Ay, hindi pala to. Kamanyang! Hindi. Pausukan nyo po siya ng ganito po. Magpausok, sindihan nyo po ito. Kamanyang. Kamanyang ba tawag dito po? Pausukan nyo po. Ipausok nyo po ang inyong mga medalyon po. Ganyan po. Para po, maalis po yung yung masamang espiritu o kung anong naninirahan po sa loob ng kanyang po. Ganyan po. Kasi po, i-cleansing mo nyo po talaga, ganun po ang pagki-cleansing po ng mga medalyon para mabuhay ulit po sila at may pumasok po na mabait na espiritu po na puro swerte at gabay lang para lang po sa inyo. Para po, yung maalis po ba o mawala po yung masamang espiritu po doon sa napulot nyo po o kaya po may nagbigay po sa inyo o kaya po yung nabili nyo pong medalyon na hindi nyo po alam. Ganun po ang pagki-cleansing po ng mga medalyon po. Itong tubig po, lagyan nyo po ng asin po, hanggang dito po ang asin. Ngayon po, ilagay nyo po, ibabad nyo po, hayaan nyo lang po siya, 24 hours po, ilagay nyo po sa altar. At alam nyo na po, 24 hours na po siya nakababad po sa tubig na may asin po. Ngayon po, linisin nyo po, patuyuin nyo po. Ngayon nga, pausukan nyo po siya doon po sa sinabi ko pong kamangyan. Ganyan po. Pag nausukan nyo na po siya, di simple po, linisin nyo po ulit sa tubig po, yung malinis na tubig po. Linisin nyo po sa malinis na tubig. Pagkatapos po, ganito yung gawin nyo, beautiful people, di nalinis niya. Ngayon po, kumuha po kayo ng isang basong tubig po. Tapos po, kumuha po kayo ng isang kandila po. Kahit anong klaseng kandila, beautiful people. Pula, puti, ganyan. O green, o kahit anong klaseng kandila po. Magsindi po kayo, sisindihan nyo po yung kandila. Tapos kasama po yung yung tubig na malinis po. Tapos yung mutya rin po na po ba yung medalyon po ba? Ngayon po, nandun na po sa altaran, Ngayon, beautiful people, siyempre, yung alam nyo pong dasal na pinapakain nyo po sa inyong mga medalyon po, yun din po ang gawin nyo po. Para mabuhay po ang inyong medalyon. At malinis na po at puro swerte na po at nawala na po yung malas at masamang espiritu o masamang elemento po sa loob ng inyong mga medalyon po. At ngayon, beautiful people, haya na nga po. Dinadasalan nyo na po, At saka yung nasindihan nyo yung kandila. Pagkasindi nyo po, ihipan nyo po yung kandila po. Pagkatapos ng hipan po ng inyong kandila, beautiful people, yung tubig po, iinumin nyo po ngayon. Ganoon po. Pero hindi yung may asin, beautiful people, siyempre tinapon nyo na po yun. Kasi, naibabad nyo na yung kamalasan nyo, siyempre itatapon nyo po yun. Sabi ko po, kumuha pa rin po kayo ng malinis na baso po at tubig po. Ilagay nyo po sa altar at saka ito po. Ngayon po, mag-usal po kayo ng dasal nyo po at yung mga pinapakain nyo po sa inyong mga
ano po, sa inyong mga medalyon po, o mga agimat nyo po, doon nyo po ngayon ipagsabay po. Ngayon po, nadasalan nyo na po, napakain nyo na po ng dasalan, o naorasyonan nyo na po yung medalyon po. Ngayon, yung tubig na nakahanda po sa inyo, ay iyon po ay para po sa inyo yun. Iinumin nyo po ngayon yun. Ngayon po, kumbaga sa pinagsama na po ang inyong lakas ng medalyon. Kayo na po ang may-ari at kayo na rin po ang amo ng inyong medalyon po. Pinag-isa po kayo ngayon. Ganoon po yun. Ang lakas ng medalyon at ang lakas nyo po ay pinagsama po, pinag-isa po. Tapos po, yun nga po, yung sinabi ko nga sa inyo, inumin nyo po yung tubig na sinabi kong maghanda kayo ng tubig at saka kandila po. Tapos orasyonan nyo po, dasalan nyo po. Ngayon yung tubig, inumin nyo po. Para, kumbaga, kayong dalawang ng medalyon mo ay magkakaisa lang po. Kayo po ay the best na magkasama, magkaisa lang po kayo. Pareho ang lakas nyo po. Kasi maaring ipagtanggol po kayo ng inyong gabay po na medalyon po o agimat nyo po. Ganyan, beautiful people. Sa anumang laban ay nahandyan ang inyong agimat. Walang mangyayari sa inyo. Pero wag na wag nyo pong gagawin sa kasamaan, beautiful people. Sa kabutihan lang po. Ganoon po. At saka, wag nyo pong susubukan ang mga medalyon, beautiful people, lalo na sa mga baril-baril na yan o sa mga ay wala pong mangyayari. Madidedo po kayo. Kasi po, yan ay gabay lamang po yan. Gaya ng kung anong mangyayari sa aksidente o may nagbarilan, may naambos, kayo lang po ay safe. Kayo lang po ang matitira po. Ganyan po. Sabi ko po sa inyo, kung ano man po, ang inyong medalyon na kinikwintas nyo po, kung may gera man po, o may laban man po, wag na wag nyo pong isasayad sa lupa po pag kayo po ay dumadapa o gumagapang po o lumuluhod po. Wag na wag nyo ipasayad ang inyong mga medalyon sa lupa po. Iingatan nyo po. Sana po naintindihan nyo po ang aking paliwanag, beautiful people. Kasi po, yan ang pagki-cleansing po kasi. Kasi po, diba sabi ko po sa inyo, pausukan pagkatapos ibabad sa may asin po. Pagkatapos po ay pagbabasbas po, yun ang ibig kong sabihin po ba, yung pagbabasbas po, yung bang padasalan nyo na po siya, dasalan nyo po ng inyong mga dasal nyo po, mga orasyon nyo po, ganoon po ang pagki-cleansing po niyaan. Para pinag-isan nyo po, pinag-isan na po kayo ng inyong mga, ng inyong mga agimat o ng inyong medalyon po. Yan na po ang magbibigay sa inyo ng lakas po. Kasi po, pagka po nagsindi kayo ng kandila, mag-uusal kayo ng dasal. Siyempre, beautiful people, babasahan nyo po siya ng dasal. Yan ang tinatawag na pakain nyo po. Yan po. Kasi po, siyempre, meron kayong mga dasal talaga, mga maliliit na librito po. Kung ano po yung mga dinadasal nyo po, yun po ang gawin nyo po. Yan po talaga ang dasal po. Itubog nyo po ba sa tubig, beautiful people, ang medalyon? Pero beautiful people, pag kayo po ay nagdadasal, yun ay pabulong lamang. Hindi po yung mga parang nasa simbahan po kayo na kay lakas-lakas na nagdadasal po na hindi po, pabulong nyo po na kayo lang po ang nakakarinig sa inyong dasal po. Walang ibang makakarinig kundi kayo lang po. Alam niyo naman po ang dasal na pabulong, di ba? Yung nasa isip nyo lang po dasal, yung walang lumalabas po na tunog o himig o boses. Basta dasal nyo lang po ay pabulong sa inyo lang po yun. Ganon po, yung tahimik na dasal po. Ang dapat pag kayo po ay nag-uusal ng dasal ng inyong mga medalyon o kaya inyong mga agimat, beautiful people. Okay? Sana po naintindihan niyo po ako. Pagkatapos po, yung sinabi ko nga po, ihipan niyo po ang kandila at ayan na nga po, iinumin niyo po yung yung tubig na nakahanda po para pinag-isa na po. At mayroong papasok po na mabuting espiritu po o mabuting kaluluwa po ba diyan sa inyong mga medalyon o sa inyong mga agimat po. Ganyan po yan para pinag-isa na po kayo dahil ininom nyo po yung tubig na pinagdasalan nyo po at pinagsindihan nyo po ng kandila. Ganon po yun.
Kasi po, kumbaga po sa ano, ikaw at ang medalyon mo po ay nag-iisa lang po kayo, magkaisa po kayong dalawa. Ganyan po. Yan ang tinatawag na pagpapakain ng medalyon o papasukin ng mga kapangyarihan pa. Basta usalin nyo lang po ang mga dasal na para sa inyo po bang ano, medalyon. Kasi po, pagka po kayo nagdadasal po at nag-aano po kayo ng medalyon, beautiful people, no? Halimbawa po, ang pag-uusal po kasi nito tuwing alas 12 po, o kaya po alas 3, o kaya po alas 6, o alas 9 po. Ganyan po ang mga oras pagka nagsisimula po kayo. 4 na beses po kayong mag-usal ng dasal po sa mga mutya nyo po. Na ano po ba? Hindi po mutya kasi ang mutya kalikasan po yan eh. Sa mga medalyon po ba o agimat, ganyan po. Inuusalan po yan, dinadasalan po yan. Laging 4 na beses po. Alas 12, alas 3, alas 6, alas 9 po. Pwede sa alas 12 ng tanghali, pwede alas 3 ng hapon, pwede alas 6 ng hapon, at pwede alas 9 ng gabi. Pwede rin po alas 12 ng gabi, alas 3 ng madaling araw, alas 6 ng umaga, at alas 9 ng umaga po. Basta po, ganyan ang mga usal po ng mga ano po, mga dasal na gusto nyo po laging buhayin ang inyong mga agimat o ang inyong mga medalyon po. Pagkatapos po, yan, di siyempre isarado nyo na po yung inyong kabanata po na ano, na siya ay sa iyo kampi at ikaw na ang amo niya, ikaw na ang body-body niya, ganyan po ang mga medalyon po. Sana po may natutunan po kayo sa aking ngayong kwento, beautiful people, kasi alam niyo po, dapat po ako'y matutulog na talaga, kaya lang ngayon ay Martes na po. Kaya na ano ko po, kasi meron po kasing matagal na po tong aking subscriber na lagi po ba siya nagtatanong, kasi daw, bakit daw ako laging nakakakuha ng mutya, ng mga ganyan, bakit daw lapitin ako sa mga ganyan, may mga inuusal ba kung ano po, ay wala po. Tapos lagi po siya nagtatanong kasi nga baguhan po siyang antingero po, baguhan din po siya nag-aaral po ng paggagamot po ba, ang gusto niya po ay meron po siyang medalyon po o kaya po agimat po ba, ganyan po. Siyempre po, alam niyo naman po ang mga baguhan o mga kabataan po, mga nag-aaral po. Tingnan niyo, beautiful people, kung anong oras na Ayan po alas 2:10 na po. Diyos ko po. Sige na, beautiful people, ha. Good night na po. Ako po ay matutulog. Sana po may matutunan po kayo sa aking ano po ngayon, video po. At siyempre, beautiful people, lagi po tayong maging mabait po, maging mapagbigay. Huwag po tayong magsasalita ng masama sa kapwa po natin. Kung ano man po ang mga sinasabi nila po, pabayaan nyo na lang po. Kasi po, minsan po ang mga lalaki po ay masahol pa po sa babae, napakatsismoso po. Kaya, yan po ay, hindi po yan siniswerte, yan po ang mga malas na tao, beautiful people. Huwag po nyong gagayahin ang mga ganyang ugali po. Kailangan po, maging mabait lang po kayo sa kapwa ninyo, at sa asawa nyo, sa mga anak nyo, sa pamilya nyo po, sa mga nakapaligid sa inyong mga ano po, pamilya, kapatid o anak o asawa po. Maging mabait lang po. Huwag po tayong magsasalita ng mga masama po ba, kasi bawal na bawal po yan. Kahit wala po tayong mutya o agimat po o medalyon po o kung ano-anong klase po, lagi pa rin tayong panatilihin nating mabait po at saka magdasal po tayo, kasi ang dasal lang po ang magbibigay sa atin ng mahaba ang buhay po eh. Totoo po yan, ang dasal lang po talaga ng ano, yung malapit tayo sa Panginoon Diyos, yan, lagi tayong ilalayo niyan sa disgrasya po. Kasi ang Panginoong Diyos lang talaga ang nagbibigay sa atin, hindi po yung mga nakikita niyo po yan, yung mga mutya, mga kristal, kung ano-anong klase po, kundi ang Panginoon Diyos lang po at saka ang mahal na anghel po. Totoo po yan, beautiful people. Kaya ako po ay laging nakasindi po ang aking kandila. Hanggang umagahin na po yan siya dito, hanggang sa maupos na po siya, ganyan po yung aking mga kandila. Diyan lang po yan sa lamesa ko po. Kasi madilim po dito kapag wala na pong kandila eh. Kaya lagi ko po siya binibigyan ng liwanag tong aking mga mutya ko po.
ang mahal na anghel at ang mahal na birhen po. Ayan po. Kaya diyan po sila. Okay, beautiful people. Good night na beautiful people. At alas 2:10, naku, alas 2:15 na po. Inumin ko lang po tong aking, ano po, ang aking tubig po. Kasi parang orasyonan ko na rin po to. Kasi kanina pa po ako dito, puro ang salita ko po ay, basta maganda po ang aking, ano po, paliwanag ko po. Sana naintindihan nyo po. Ayan po. Kasi po, tingnan nyo, beautiful people, inayos ko na naman po ang aking kusina po. Iba na naman po. Ganyan po ako, lagi, gusto ko po laging malinis yung aking lamesa po ba. Para laging may dumarating na swerte po. Grabiha, oy, kasarap ng tubig. Kaya ako po, ganyan po. Tubig lang po. Tubig is life. Water is life. Yan lang po ako. Okay, beautiful people. Ito ang aking, ano to, yung anong napulot ko po ba, yung dragon. Baby dragon. Diyan lang. Inaano ko po. O sige na, beautiful people. Good night na po. Matutulog na po ako. At kayo naman po ay gising na po. Kasi alas 2, diyan po ay alas 8 na po ng umaga, beautiful people. Sige, beautiful people. Lagi tayong magdasal. Kumain po ng husto. Matulog po ng wasto. At lagi pong magdasal at maghugas ng kamay, beautiful people. Yan lang po talaga. Ang paghuhugas po ng kamay ang pinaka-the best bago tayo kakain.